So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. Sa video ito, pakita ko lang po sa inyo yung pagkabit po natin ng airblade crankcase at kung bakit papalitan po natin ng airblade crankcase yung stock crankcase ng ating mga Honda Click 150. So yun guys, para sa mga hindi nakakaalam, kasyang-kasya po yung crankcase ng airblade 150 dito sa crankcase ng ating mga Honda Click 150 or 125 kahit nasa version 3. Swak na swak yan, yung mga tornilyuhan, pati dito sa loob. Swak na swak, pati itong cap cover nya guys. Same na same rin. So sesentro din dyan yung ating mga pulley. So isa sa mga rason kung bakit pinapalitan po ng ilan, katulad ko, papalitan natin ng crankcase yung ating mga Honda Click. Papalitan natin ito is una, aesthetic siya. Kasi nagagandahan talaga ako dito sa hulma ng crankcase ng airblade. Kasi napaka minimalist niya. Also, may dating po yung crankcase niya. Lalong lalo na po, nagbibigay ng accent. Yung hulma niya dito, ayan o, yung letter C. Tsaka ang layo niya sa itsura ng stock ng Honda Click. Kumbaga, kung kukumpara talaga sila, aesthetic wise, design wise, so maganda yung airblade. Pangalawa guys, sa mga nagbibuild ng Indo, ito yung kadalasang sinasalpak nila sa kanilang mga motor dahil nga din sa aesthetic po siya tingnan. And by the way, ito na-score lang natin sa tropa natin, nabili natin sa marketplace ng halagang 3.5. So set na siya, crankcase at saka itong cap cover na plastic. Ito kasi guys, bukod tong nabibili 3.5 lang. Pero kung bibili nyo to ng brand new guys, nasa 4.5 to more or less kung di ako nagkakamali. Kung kaya naman medyo mabigat talaga sa bulsa kung bibili nyo siya ng brand new. So yung pakita ko lang yung process na ginawa natin, kung paano natin nilagyan ng binirap itong part na linya niya na yan, pati yung Honda. Kasi nung binili natin yan, kulay asul yan. So pakita ko sa inyo yung process natin. Halimbawa man nabibili kayo ng crankcase, paano yung pwede nyo gawin? So may two options tayo, repaint or dikit ng vinyl wrap. Pero isa atin, dikit ng vinyl wrap na yung ginawa natin para mag-match siya dito sa kulay ng motor natin. Kasi ito guys, vinyl wrap lang din yan. So mas okay kasi mag-match siya. Tapos yung binivisualize ko dati is kulay itim yung crankcase. Ito. Nung nabili natin siya guys, pinang-show din kasi silver na siya. At may glittery effect siya. Konti lang naman yung dents yan. May siya dito, isang dents na medyo halata. Pero minimal lang naman. All goods pa naman siya. Wala pa naman masyadong gasgas. Tapos nilinis ko siya sa loob kanina. Nawala na yung mga itim-itim niya. May mga konti siyang stains. Pero normal naman yan. Matatanggal yan kung lilihain mo. Tsatsagain mo. Pero goods naman. Nalinis naman natin yung mga alikabok sa loob. Kintab pa yan. Tapos yun dito guys, balak ko i-carbon fiber natin siya. Pero gawin ko na lang na bukod na video tsaka tutorial para makita nyo rin kung paano natin siya ka-carbon fiber, kasi bagay na bagay yan na carbon fiber, lalo na yung mga parts natin na carbon fiber na. Ayan, so ito, ka-carbon fiber natin. Tapos next, isusunod natin tong airbox kasi medyo pangit pa siya, tingnan diyan naluluma na. So yun, pakita ko sa inyo yung process na ginawa natin para maging ganito yung itsura ng airblade crankcase natin. At makakuha rin kayo ng idea kung paano malalagyan ng kulay itong Honda tsaka itong part na to. So ganito nga pala yung itsura niya guys nung pagkabili natin. Kulay asul pa yung lining niya tsaka yung Honda. So papalitan lang natin yan gamit yung vinyl wrap. So dito sa Honda natin guys, siya sa lining, lalagyan natin siya ng vinyl wrap. Itong pula, yung nakalagay kay Scarlett. So gumupit na ako ng konti, hulma natin siya dito. So kung gusto nyo rin gawin yan kahit sa mga stock na crankcase nyo, walang kay papel. Tapos nyo siya, parang babakatin nyo siya na ganyan. Babakatin nyo lang at lilitaw yung lettering. Katulad na lang yan, lumitaw. Tapos ito na yung output. Ngayon naman, ididikit nyo siya dito. Papatong nyo siya. Tapos diskarte ko dyan. Puputulin natin siya nung cutter. May matalim ako na cutter yung patulis. Hanggang sa mahulma siya. Tapos yun yung ididikit natin dito. So yan yung ginagawa ko. Kasi yung nabibili na Honda, manipis siya. Papasok siya dito pero naninipisan ako dun. Tsaka also para same sa kulay ng kaha natin. Ito yung gagamitin natin, yung vinyl wrap natin.
Hulmahin ko lang siya gamit cutter. So ayan guys, dinikit ko lang siya dito sa vinyl wrap natin. Ayan, ito yung gagamitin natin na cutter, yung patulis. Tapos hulmahin ko lang siya guys. Ng terpile letter, tutusukin ko lang hanggang sa mahulma natin yung buong Honda. At magawa tayo ng lettering ng vinyl wrap. So tiyagaan lang yung gagawin natin dito guys. So ayan guys, nakakat na natin siya. Kung makikita nyo, nakahulma na yung Honda. Ngayon, next step natin, didikit natin siya. At sa mga nagtatanong kung bakit di na lang paint pen yung gamitin natin. Yung paint pen kasi hindi siya swak sa kulay scarlet natin. Ganito kasi kulay ng motor natin. So kung pula yan, malalayo siya. Maganda kasi same yung kaha tsaka yung kulay dito. So try lang natin dikit. Expect ko na parang hindi mapupunan lahat. Siguro may lilitaw na mga konting blue kasi may mga sobrang blue dito eh. So by the way, nilinis ko na yan guys, no? Kaya naman wala nang alikabok dyan sa loob. Ayan, nabrasan ko na yan. Tapos yung kagandahan dito sa vinyl, pag nainitan, mas lalo pa siyang didikit. Sana sakto lang. So kay Scarlett, ganito rin ginawa ko guys. Swak-swak lang din. O, diba? Nadikit na natin siya kaso lumitaw yung konting asul-asul. Medyo dark yung kulay natin, no? Pero yun, lumitaw naman yung pagkapula niya. Ayan, diba? May kinang na siya. So, dikit ko lang lahat ng nandito. So yun guys, nadikit na natin yung Honda na lettering. Kung makikita nyo naman, lumitaw nga yung mga blue ayan o, may pasobra. Pero di naman siya sobrang halata kasi natakpan naman halos. Ayan, dito makikita natin pala yung pagka-red niya. Tapos, ayan, dito naman sa lining niya, itong accent na guhit na yan. Bala ko dyan guys, didikitan na natin ito. Tapos, didikitan muna natin siya ng mga, kahit palagpasin natin, didikit natin kasi naka-ano yan guys naka-tilt siya. So didikit muna natin, tapos suhulmay natin gamit yung heat gun para lumambot at makuha niyo yung ganitong anggulo. Kasi pag gumupit lang tayo tapos dinikit natin, for sure madi-disalign yan. So dikit muna tapos saka na lang natin i-cut. Gamitan ko lang siya ng heat gun guys. Nahulma na natin dito guys, oh. Hindi dito na lang sa paloob. So yan, nadikit na natin siya guys. So ang gagawin na lang natin, kakat natin siya dito sa edges para mahulma siya, tapos matanggal tong mga sobra-sobra. So yun, all goods na tayo, no? Salpakan na lang tayo guys. At by the way, itong crankcase pala natin, nakadalawang repaint na ako dyan. Yung unang repaint natin dyan, silver, no? Yung medyo metallic silver siya. Tapos yung lining niya, medyo red sticker na binili ko lang. At yung pangalawa is itong black na. Tapos may lining siya na binili rin to guys, ayan. Kung paano yung ginawa ko dito sa Honda, same lang din dito. Pero dito, angat na angat siya, no? May mga konting blue lang na lumitaw. Pero all goods naman siya. At ito guys, medyo hindi ako nagagandahan dun sa repaint na ginawa natin, even though dalawa ng best natin siya ni-repaint, pero hindi talaga ako nagagandahan sa crankcase, sa stock ng crankcase ng mga Honda Click. So yun, tanggalin na natin to. 10 lang naman yung tornilyo niya. Tapos tatanggalin din natin to. Tatlo dyan guys. So gamit lang tayo ng 8mm para matanggal yung mga tornilyo dyan. So yan guys, natanggal na natin stock crankcase natin. So ito yung itsura ng stock at matte po yung kulay niyan kapag hindi nyo pa nire-repaint or galing kasa. So side by side comparison guys sa mga tornilyuhan, kung titignan natin siya, meron dito sa taas, dito, ilalim meron dito, dito, same sila oh, same, dito, same, tapos dito sa likod, same. Same lang sila ng pagkakagawa ng tornilyuhan. Dito sa taas same, sa taas same, tapos sa gitna
Same. Meron din dito. Makikita nyo naman guys kung matotornilyo natin, may lalagay natin tornilyo lahat. Pero rest assured, same lang naman ang tornilyuhan yan. Tapos pati dito sa cup cover, same. Ang hindi lang ako sigurado guys, kung kumpleto itong sa airblade natin. Kasi kung makikita nyo, meron siyang nakolma dito. At wala akong nakitang goma dyan. Palagay ko kasi may goma dyan. Is para hindi ma-vibrate tong cup cover natin. Pag nilapat kasi natin to dyan, medyo luwag yan, makakapasok yung alikabok. So, tingin na lang siguro ako ng goma dyan, mura lang naman yan, tingin na lang online para malagyan natin, kumbaga mag-act siya as dust seal. So dito naman guys, sa stock kasi natin, ayan, actually meron pa siyang tornilyuhan dito, tapos nababaklas to eh, pero dito wala na siya oh. Palagay ko wala namang kulang dito, no? Yung goma lang. Comment nyo nga guys kung ano yung napansin yung kulang dito or wala dito sa crankcase. Baka kasi may hindi ako nakikita eh. Pero ayan, side by side comparison, magkaiba sila dito sa cup cover pero same lang sila ng intake. So dito papasok, rekta yan dito, yung hangin pasok para hindi mag-overheat. Ayan, lilinisan ko pa ng konti, may dumi pa pala to. Ayan guys, side by side comparison, same na same lang naman sila. Bibilang ko lang ng mga kulang to. Palagi ko goma lang naman yung kulang, no. Ayan, nakasulat Honda. Ano siya, legit na genuine Honda. Goods na goods, hindi siya kopya lang. Ayun guys, lagay na natin siya dito sa ating motor. Ayan, wag nyo rin kakalimutan guys pag magpapalit kayo ng crankcase, that may dowel pin guide kayo. Ayan, lilipat lang natin. Ito stock to guys. Ito improvise, nawawala kasi yung isa ko pero sumaswak naman siya. Ayan, lipat lang natin dito sa crankcase natin dito sa airblade. So swak lang natin siya dyan. So mahalaga to guys para hindi po mag-twist yung crankcase natin at mapanatiling naka-align po siya. So ayan o, swak siya dito, swak siya dyan. O diba, tapos nilinis na rin natin tong gasket po niya. Tapos yung diskarte ko dito kasi pag tinatanggal tayo ng tanggal nito, di maiwasan na ma-disalign yan. So yung ginagawa kong diskarte dito guys, ayan, ilalagay ko siya dito sa may crankcase, tapos ite-tape ko muna siya ng electrical tape or kahit anong tape guys, para pag nilagay po natin siya, saswak yung tornilyuhan, tapos hindi masira itong gasket. Kasi pag nailagay nyo yan, na-disalign lang ng konti, bubutasin ng tornilyo to guys. So isa akin, kung makikita nyo naman, okay na okay pa yung gasket natin kasi minimake sure ko na naka-align yan. So tinitape ko lang siya. Ayan, na-tape ko na siya guys. Ayan, paloob yung tape ko para hindi na siya lilitaw sa labas. Also hindi naman yan magkakos na makapasok na alikabok kasi may ipit lang to, malambot lang naman yung electrical tape. Also guys, 0-0 kasi yan. Ano naman, konting mali lang, pwedeng masira yan. Ayan yung isa may konting lukot na dito. Pero all goods pa naman yan. Para pag kinabit natin, smooth lang siya guys. Bago natin siya sok-sok, lagyan ko lang ng konting grasa. Yun dito. Goods pa naman yung bearing niya guys. Ito stock pa siya. Umiikot pa naman. Tsaka hindi siya magalas, hindi siya maingay. Kasi may grasa na. Salpak lang natin siya dito. Yun. Swak na swak lang guys. Pumasok. So mukhang okay goods naman yung silver, no. Palagay ko hindi ko napapalitan ng black yan. Kasi pag binlock ko siya, di na lumilitaw to. Di bali na lang kung white yung lining natin tsaka yung lettering. Pero parang goods naman, no. Check ko na lang guys kung tagalan mapapangitan ako or i-repaint natin. Pero so far so good, ang ganda niya. So lagay natin cup cover tsaka yung mga tornilyo. Ayan, sa cup cover naman yung difference niya, may design airblade eh. Yung sa click kasi medyo parang symmetrical yung design niya eh, pati sa crankcase. Ito may design talaga eh. Ayan, mas maganda yung pag naka-carbon. Abangan nyo yung pagka-carbon natin dyan guys. Ganda oh. So yung mga bolts natin guys, parang stainless pa lang sila, no. Soon palitan natin sila ng CNC para mas maganda yung ulo, tsaka mas bumagay sa motor natin. So lagay lang natin yung mga yan, tapos bigyan ko kayo ng montage. Ayan guys, nailagay na natin, walang labis, walang kulang, swak na swak lahat ng tornilyuhan niya at wala tayong naging problema. So bigyan ko lang kayo ng kaprasang montage.
kung makikita nyo naman, napakaganda, no? Para sa akin, okay na yung silver, no? Pero tingnan natin kung papalitan natin ang black. Hindi ko ba sure pero parang ngayon, bumabagay naman siya sa motor natin, sa mga CNC parts, saka sa color combination natin. Kayo palagay nyo, ano yung mas okay? Palitan pa natin ang black yan? Comment nyo sa ilalim. At kung ano yung masabi nyo about sa crankcase ng Airblade. So kung gusto ma-score nyan, pwede kayo maghanap sa Facebook, sa Marketplace. Pero kung gusto ng brand new, maglalagay ako ng link sa description kung saan makakabili ng bagong crankcase ng Airblade 150 na katulad po nyan. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, crankcase ng Airblade 150 para sa ating mga Honda Click. Ang ganda, di ba? Bye-bye.